160, 170. Teka, belo. Good morning guys! Nagbabalik, Nads here, and welcome to another video. So nandito tayo sa gitna ng kabukiran para i-short review etong napakagwapong adventure scooter na to ng Aprilia. Syempre, ang gumawa ng halimo na RSB4. So ito ang kanilang maxi scooter SRGT 200. Ang gwapo, grabe. Pati kulay, oh. So big shout out sa owner nito. Maraming salamat, brother na si Gian Francisco. Bro, maraming salamat sa pagpapahiram ng motor mo. So isa-short review natin tong motor na to. Honestly, wala akong maipinta sa motor na to. So powered by 174cc, single overhead cam, liquid cooled. So nagtataglay siya ng 17.4 horsepower and 16.5 Newton meter of torque. So ito ang isa sa mga maxi scoot na masasabi nating high-end na hindi natin makikita sa pang-araw-araw ng ating buhay. Dahil para sa akin, honestly, hindi to pang masa. Bakit ko nasabing hindi pang masa? Kasi ang standard nito, ang presyo, around 248,000 pesos. Standard. So yung kanyang sport, around 258 pesos. Kung iisipin mong mabuti, kung meron kang ganung pera, makakakuha ka na ng 400cc, diba? Sa ibang brand like NK400, say 400. Konti na lang idadagdag mo. Tapos ano pa ba? Dominar. Makakuha ka na ng Dominar, may sukli ka pa. Falcon X400, diba? Sa katumbas na presyo nito, marami ka nang pwedeng pagpilian na naka 400cc ka na. Legal, expressway. Pero sa ganda nito, kung may budget ka naman, why not, diba? Halimbawang naghahanap ka ng first bike na meron ka naman negosyo, nakakaluwag ka sa buhay, kahit ako, bibiling ko tong motor na to. Why not? It's an Italian bike. So tingnan nyo naman ang kanyang gulong. Naka-design talaga sa adventure, di ba? Michelin, poging-pogi. So naka ABS na siya. And silipin nga natin sa likod. Ayun, naka-disc brake na siya. Di gaya ng Aerox ko, drum brake lang yung likod. So silipin natin ang kanyang compartment. Ayan, may sarili siyang button, you know, nakabukod. So ano pwede nating ilagay dito? Sa tingin ko, helmet, full face helmet, mukhang negative. Siguro yung mga helmet na hindi kalakihan, kasya dito. So eto naman ang kanyang yung fuel tank niya. Yo, pumipitik pa. So ayan, meron siyang 9 liters na capacity. Silipin naman natin ang kanyang dash. Dami. So lahat ng mga kailangan nating info, sure ako nandito lahat. So ayan, meron tayong fuel gauge, temperature, syempre yung odo, total kilometer, meron tayong orasan, oil, etc. ABS. So dito sa bandang kaliwa, syempre basic, left, right, busina. Ito yung high-low, kill switch, on off. So ang seat height niya medyo mataas. Teka, gumit na tayo ng kaunti, baka ma-out of balance ako dahil naka-tiptoe ko. Ang height ko is 5'8", pero tiptoe siguro dahil medyo malapad yung kanyang upuan. So kahit pumunta ako dito sa bandang harap, medyo magpa-flat-footed naman. Yun nga lang, pag gumuwi ka dito sa lapad ng upuan niya, ayan, magtitiptoe ka talaga. Pero okay lang kasi magaan naman siya. So i-test ride natin siya dito sa bypass. May mga liku-liku dito eh. So seating position, nako, napakasarap ng seating position. Napaka-relax. So syempre kumpara sa ordinaryong scooter, mas malakas to. 174cc ba naman, diba? Sa comfort, panalo. Kung i-rate ko ng 1 to 10, baka 11 pa. Sarap niyang dalhin. Adventure scooter nga.
Feeling ko simpleng-simple lang ang Luzon Loop dito, North Loop, mga ganyan, kung ano-ano pang loop, kahit Philippine Loop pa. Sa Corbada, syempre panalo. Ang gaan yan dalhin. Pagdating sa brake, medyo nahihinaan ako sa kanyang initial bite, which is maganda naman syempre kaysa dun sa, alam nyo yun, yung parang matapang, yung malagkit. Delikado yun eh, baka magkabiglaan. Syempre naka Nissan caliper nga pala siya, by the way, hindi ko nasabi kanina. Yan dali, no? Pwede mong paglaro-laruan. Oh yeah. Imagine 80 bumabangting. No offense, alam ko maraming Vespa user, pero sorry guys, mas pipiliin ko to kaysa sa Vespa. Although alam ko naman yung Vespa talagang given na mahal, medyo ano siya, medyo pricey. Pero ang maganda sa Vespa, hindi basta-basta bumababa yung presyo niya. Kahit bumili ka ng second hand, sulit yung presyo nun. Oh, sarap. Panalo to. Walang kangalay-ngalay. Hindi natin to matatop speed dito dahil maraming kurba. So, speaking of kurbahan or bankingan, panalo to guys para sa akin. Napakagaan kasi niya. Oh, sarap dali, no? Yeah. Tingnan natin ng top speed. Yeah. 100, 102, 104, 105, 109, 112, 117, 118, 119. Come on, 120. Diba? Diba? Meron pa yan. Bigay mo, boy. 120. Wala na ba? Teka, medyo pasuba tayo sa hangin eh. Mamaya pabalik. Try natin ulit i-top speed. Try naman natin yung papunta dito, pakabila. So, kanina medyo feeling ko sa lubong sa hangin eh. Dito. So, naka 120 lang tayo. Parang mas malakas yung hangin dito. 111, 113, 115, 116, 117. Teka, belo. Wala na ba? Bigay mo!
119. Ito lang. Ano, wala na? Talagang 120 lang yata. Ayun, 120. Ano ba, di ka pa magwa 121? Ayun, nag 121. 122 naman. Bilis, malapit na sa crossing. Wala. Ay, 121. Subukan natin sa kabila pagtawid ng crossing. Siguro hindi pa masyadong batak yung motor na to, pero tingin ko meron pa to. May bubuga pa to. Kasi request nung may-ari yun top speed ko daw. Hindi pa daw niya na ano yung top speed dito Hindi pa raw niya na try. Ay nako po. Okay. Well, yun nga lang medyo kurba dito. Oops, wala mo nang dikit na. Mahihirap po. Full throttle. Sagad. Teka, medyo patalon to Sagad ulit. Full throttle. Di natin ma-break yung 121 Last na lang. Last na lang, bigay mo. Sige na, malapit na. Wala, hindi na kaya. Malapit na yung crossing So ayun, 121. So again, big shout out kay GN Francisco, bro. Maraming salamat sa pagpapahiram mo sa napakaganda mong motor na to. Poging pogi, gaya mo. At shout out din kay Brad Tolitz Lucas na nasa Pennsylvania. At kay Sir Louie ng IPM. Shout out sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa IPM sa Northfield. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At laging tatandaan, syempre, prayer is the best gear. Nods on two wheels, baby. Woohoo!